The Lord be with you. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the disciples, "The kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full, they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad, they throw away. Thus, it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth." Jesus asked them, "Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old." The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Sabi ni Noy, maiksi lang daw kasi baka daw makatulog. Ano po? Baka magkaroon ng mahabang pagtulog. Ano po? Saint Jerome says, ignorance of Scripture is ignorance of Jesus Christ. Ignorance of Scripture is ignorance of Jesus Christ. Pero tayo mga Katoliko, di naman tayo nagbabasa ng Biblia. Ano po? Mahilig lang tayong bumili. Pag bagong kasal, palagi may bagong Biblia. Ano po? Gusto pa talagang pinapabless. Hanggang doon na lang yun. Ano po? Minsan, may bagong pari na inimbitahan sa bahay. Ang inihandang ginamit na utensil, mga ginto. Pagkatapos kumain, nung naghuhugas na, sabi ng may bahay, si Father nag-uwi ng kutsarita. Ano po? Inuwi daw yung kutsarita. At yun ang kumalat sa buong parokya. Yung ating bagong pari, inuwi yung kutsaritang ginto. Ano po? Tapos, nabalitaan ni Father, okay lang. Ano po? Okay lang. After a month, inimbitahan uli si Father. Tapos habang kumakain, napansin ni Father, ordinaryong utensil na lang ginamit. Ano po? Baka mag-uwi pa uli eh. Ano po? Pero sinabi ng may bahay, "Father, nung kayo kumain, nawalan kami ng isang kutsaritang ginto." Sabi ni Father, "Talaga?" "Opo, Father." Sabi niya, "Hanggang ngayon di mo nakikita?" "Dinala niyo, Father." Sabi niya, "Hindi. Kinuha ko, isiningit ko do sa Biblia ng nasa sala ninyo." Ibig sabihin, for 1 month, hindi nila binubuksan yung Biblia. Nakasingit doon ang kutsarita. Ano pa? Mga minamahal ang mga kapatid, what was the first reading trying to tell us? Many people are excited to know about Jesus. But the problem is the moment they know Him, nothing changed. Hindi nagbabago, di po ba, no? Yung iba nga, sabi nga ni Jesus, "Kayo, iiwanan nyo rin ba ako?" Si Pedro nagsabing, "To whom shall we go?" Pero marami sumunod kay Jesus na iniwan siya kapag mahirap na ang buhay. Mahirap na ang buhay. May nag-comment, sabi niya, yung aming pong pari, Father, sabi, pag mahirap ka daw, ay dahil daw hindi ka daw nagbibigay sa simbahan. No? Totoo ba yun? Sabi ko, hindi totoo yan. Ano po? Hindi naman lahat ng mayaman biyaya, di po ba? No? Alam nyo na yan, di po ba? No? Kaya ngayon, maingat na maingat ang simbahan sa pagtanggap ng donasyon. Di po ba? Oo.
Sabi ng isang pari kagabi, nag-celebrate ng kanyang 24th sacerdotal anniversary. Sabi niya, classmate ko, ay, naka-tape. Classmate daw niya isang kongregista sa seminaryo sa Bicol. Sabi ko, hindi ko alam yan. Ano po? At least do sa isa, sa Kristan lang. Do sa isa, nagdo-donate lang ng bulaklak. Do sa isa, nag-donate lang ng kotse. Di po ba? Ito, ex-seminarian. Di ba? So, hindi lahat ng pumapasok sa seminaryo, maayos. Ano pa? Hindi lahat ng mayroong alam sa Diyos, maayos. Kaya nga, sa Ebanghelyo, pagdating talaga sa huli, hihimayin talaga ng Diyos kung sino ang maayos o hindi. Pagdating sa huli, talaga maghihiwa-hiwalay. Di po ba, ano? Ang puti sa dekolor. Di po ba? Sa ayaw at sa gusto natin. Ano po? There will be a time. And it's good to always remind ourselves. To always remind ourselves. Pope Francis have said this. All of us will have an appointment with darkness. All of us will have an appointment with darkness. Ano ibig sabihin nun? Darating ang araw na talagang ikaw ay matatagpuan mo ang iyong sarili sa dilim ng buhay sa mundong ito. Sa anong pamamaraan, pagkakasakit, problema, kahirapan, o kaya haharapin mo kung ano man ang kasalanan na matagal nang sinasabi sa iyo ng Diyos. Father, anong gagawin natin sa kanila? Hindi ko alam. Ano po? Hindi ko alam. Bahala ang Diyos sa kanila. Ano po? Ang Diyos ay mahabagin, ngunit ang Diyos ay makatarungan. Palagi ko po itong sinasabi, huwag niyong titingnan ng ibang tao. You never compare yourself with other people. Because you will always find sinful people that you might boast of your own holiness. But you can always find holy people that will what? Curse you in your own sinfulness. May panukatan ng Diyos sa bawat isa. Ano po? Kaya hindi sapat na meron tayong alam tungkol sa Diyos. Ang mahalaga ay ano ang relasyon natin sa Diyos. Ang mga tao ay palagi may masasabi tungkol sa atin. Gumawa ka ng mabuti, meron silang masasabi. Gumawa ka ng masama, meron silang masasabi. Wala kang gawin, meron pa rin masasabi. Ano po? Kaya, kilalanin mo ang iyong sarili sa Diyos. Ang Ebanghelyo noong nakaraang araw ay tinanong ni Jesus, sino ako? Sino ako para sa iyo? Yun po siguro ang pinakamahalagang tanong. Ano pa? Who am I for you? Hindi yung sino ako, kundi sino ako para sa iyo. May this pilgrimage help us by the grace of God through the intercession of Our Lady of Guadalupe be drawn to Jesus. Be drawn to Jesus. I always say this. Regardless how good you are, you will never satisfy the ungrateful people. Regardless how good you are. Kaya kung ang pamantayan mo lamang ay sukli, mabibigo ka. Ano po? Sapagkat sadyang hindi kikilalanin ng mundong ito ang iyong kagandahang loob. Ang makikita lang nila, yung gusto nilang tingnan. Ang mahalaga ay pag pinaghiwa-hiwalay na ba,
Saan ba tayo pupunta? Doon ba tayo sa maayos o doon sa bulok? Hindi po ba, ano? Yun ang mahalaga. Huwag kayong magagalit, lalong-lalo na yung mga may edad na. Ano po? Sabi nga nila, if you are a senior, your future is always shorter than your past. If you are a senior, your future is always shorter than your past. Kasi kung 60 ka na, hindi naman pwedeng 60 ka pa rin. Hindi ba? 120? Hindi ka lang amoy lupa, baka lupa ka na talaga. Hindi po ba? Ano? Tandaan natin ito. Yung mga kaklase ko. Ano pa? Oo nga naman, maiksi na lang, no? Kung ano ang pagkakataon. The beauty of old age is hopefully you don't care anymore what people are saying about you. The beauty of old age is you don't care anymore what people are saying about you. Ang mahalaga na lang ay ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. And let this be the grace. Let this be the grace of our pilgrimage, allowing Our Lady of Guadalupe to draw us. Di ba? Sabi nga nila, bakit daw kay Juan Diego nagpakita ang mahal na birhen? Ang sagot ng iba, katulad ng sagot ni Bernadette, kasi tanga siya. Kasi tanga siya. At least, hindi niya kayang ipaliwanag sa pamamagitan ng kanyang talino ang kanyang nakita. That is how God humbles the proud and the wise. Ano pa? Kay Bernadette, sabi niya, nung tinanong siya ng mga obispo, bakit sa'yo nagpakita ang mahal na birhen? Because I am the most stupid and lured. Well, sabi rin naman ni Pope Francis, ang katangahan ay biyaya, kaya huwag kang matakot, huwag mo lang aaraw-arawin. Hindi po ba, ano? We have our own goodness, and we have our own idiosyncrasies. And we thank the Lord that in spite of who we are called to be His people. Amen. The late Pope Francis said, continue to dream dreams in spite of. Do not hide your dreams. Kung nadapa ka sa iyong mga pangarap, di bumangon ka, isama mo lang sa iyong mga pangarap ang Panginoon. When you dream, dream with God. Ano po? Kaya siguro nadulas yung iba kasi nangarap, hindi kasali ang Diyos sa pangarap. Di po ba, no? Siguro gano'n naman, nakakalimot tayo na kung sino yung nagbigay ng regalo, siya pa yung nakalimutan. I pray that in this pilgrimage, you will really dream. As I always say this, you must learn to imagine the unimaginable for God to do the impossible. Ano po? Hindi pa nga nagsisimula ang pilgrimage. May alam akong isa, sinagot na yung prayer eh. Hindi po ba? Ano po? I'm sure there is more something for everyone. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. We have celebrated the Eucharist. We continue to love and serve the Lord. Thanks be to God. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness. To you do we cry, poor banished children. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy, and after these our desire, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mary, Mother of God. Father and Son. Magandang gabi po.